Hindi ko talaga pinangarap na maging motovlogger kasi mahirap. Nagtiyaga na lang ako sa pagiging craftsman sa YouTube, at least dun sa mga ginagawa ko na i-share ko yung mga ideas sa inyo. Kung may natutunan kayo, hindi na kayo pupunta sa mga shop para magpagawa. May idea kayong nakukuha sa akin kahit papano. Alright? Hell yeah! Tsaka mahirap talaga maging motovlogger, guys. Isipin nyo yun, kahit wala kayong pupuntahan, aalis ka, magmumotor ka, tapos sisilipin mo yung pagkakamali ng iba. Nung pala may mali ka rin. Tama kayo, tama kayo. Ako na mali. Diba? So ayoko nang ganun, guys, no? Magtsatsaga na lang ako maging craftsman sa YouTube. Mas maganda pa, mas tahimik pa ang buhay ko. Good job! Motard enduro bike, road legal. Meron siyang headlight, high beam and low beam, turn signal, tail light, at nakarehistro. At meron siyang side mirror na parang pakpak, kaya mukha siyang lilipad. Bali dun sa video natin, guys, nung nakaraan, nung inassemble ko tong motor na to, kung napansin nyo dun sa ending ng video, wala pa siyang nakakabit na side mirror, no? Pero plano ko naman talaga siyang kabitan, no? Para nga kahit saan natin dalhin yung motor, hindi tayo masilipan ng violation. Speaking of side mirror, pwede ba natin gawing excuse na enduro bike ang category ng ating motor para hindi na tayo maglagay ng mga ganito, mga turn signal, brake light, at kung ano-ano pa. Depende naman yun sa lugar na pupuntahan mo, no? Kung magte-trail ka sa bundok, hindi mo talaga kailangan ng mga ilaw-ilaw at side mirror doon, no? Kasi bundok nga yun, ikaw ang mismong gagawa na ng sarili mong path sa bundok, kaya nga tinawag na off-roading yan, Ngayon naman, kung sa public places mo gagamitin ng motor mo na kulang-kulang, walang side mirror, walang turn signal, walang busina, masasabi ko, guys, na hindi roadworthy yung motor mo. Hindi mo siya karapat dapat na gamitin sa highway. Napanood nyo na rin siguro kung sino yung nag-viral na lady rider natin dito sa Pinas, no? Yung nakaaway niya si Mang Jimmy na inovertaken niya sa kanan. Tapos pinagsalitaan niya ng kung ano-ano. Bababaan mo pa ako, gago. Tapos yun nga, guys, natatawa ako, no? Parang proud pa siya na wala siyang side mirror. May side mirror pa ako, wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dama. Napanood nyo naman siguro yung argumento nila ni Man Jimmy, yung may-ari ng pick-up. Yung sinabi niya na pangit na pick-up. Paragin ko yung pangit ng pick-up. Napanghakot pala ng graba. Marami akong pera, mayaman ako. So ang tanong ko, guys, bawal nga ba ang walang side mirror? You tell me! Depende nga yan, guys, no? Kung sa bundok ka lang pupunta, karamihan naman kasi na nagte-trail sa bundok, guys, yung mga dirt bike nila na pambundok lang at hindi nare-rehistro, walang mga ilaw-ilaw, walang mga ganyan, talaga inakarga nila sa pick-up, guys. Mga dalawang motor sa likod ng isang pick-up. Tapos doon na lang nila ibababa yun sa paanan ng bundok. Doon sila mag-i-start na magmotor, kung saan wala nang ibang dumadaan kundi kapwa trail riders nila. So sila na lang, no? Pare-pareho na silang walang doon. Walang mga side mirror, walang headlight, kung ano-ano pa. Dati kasi ako nagte-trail sa bundok nung time na hindi pa ito ang motor ko, Gumawa kasi ako dati ng YC85 replica, KR Minimax 110 na ginawa kong YC85. Hindi ganito ang mga gulong, guys. Talagang pang siya, pang muddy, pang maputik na lugar na kalsada. So yun nga, masasabi ko lang, walang batas na sinusunod sa bundok. Kaya lang itong nangyari kay Yana at kay Man Jimmy, masasabi ko lang dun sa lugar, parang hindi naman siya off-road talaga. Kasi anong ginagawa ni Man Jimmy dun? Hindi naman yata siya mag-off-roading gamit ang pickup niya, Parang yung lakad ni Man Jimmy ay tungkol sa business niya. Tapos dumaan lang siya dun sa kalsada, rough road. Sabihin natin rough road, pero pampublikong kalsada pa rin yun, So hindi naman ako nakikisaw-saw sa issue, guys, kaya ako gumawa ng video, Nagkataon lang na ang aking motor ay enduro bike din ang category. Yun nga lang, motard.
ginawa ko siyang street bike. Pero ito namang motor ko guys, kahit naman mura lang yan, kahit hindi yan high end na motor, masasabi ko na hindi ako masisilipan ng kahit anong violation dito kasi kinumpleto ko nga pwede ko siyang gamitin sa mga highway nang hindi ako mahuhuli. Lalo pat rehistrado yan mga boss, karirehistro ko lang yan. Alright, so once again papakita ko sa inyo bago natin tapusin ang video na to. Pakita ko ulit sa inyo yung ating motor. Meron niyang electric start, meron niyang busina, high beam and low beam. Ayan guys, naka high beam yan. So yung high beam niya, nakakasilaw talaga yan. Siyempre high beam nga pero pag ni low beam mo yan guys, kahit titigan mo yan, hindi ka masisilaw dyan. So tingin ko wala naman akong violation dyan. Ito nga, may side mirror tayo, no? May side mirror pa ako wala. Signal light, left and right. Pati sa likod gumagana. Tapos may tail light din tayo guys, 6 na LED. Patapakan ko yung preno. Nakita nyo naman guys, pati brake light nyan gumagana talaga. And smooth na smooth ang andar ng kanyang makina, kahit siya ay 110cc lang. Wala siyang hagok, kondisyon na kondisyon. Kaya masasabi ko na yung motor ko kahit lucy lang ay roadworthy. Alright, so yun lang guys, hindi ko na pagtatagalin ang ating video. Ride safe sa inyong lahat at konting lamig lang po sa pagbiyahe natin kasi baka makatsyempo kayo ng kagaya ni Man Jimmy. Yun nga, hindi niya tinanggap yung sorry ni Yana, no? Makakalungkot. Abangan na lang natin yung susunod na kabanata. Alright guys, thank you all for watching and God bless.